pagbati sa'yo. Handa ka na bang talakayin natin yung isang bagay na malamang napakahalaga sa'yo ngayon? Tungkol to sa pamumuno, pero specific tayo. Yung klase ng pamumuno na, alam mo yon, hindi takot humarap sa mga hamon. Meron tayong mga insights dito mula sa material na Fearless Leadership. Ang goal natin, simple lang. Alamin natin kung paano mo magagamit yung mga pagtutol, yung oposisyon, hindi para ma-discourage ka, kundi bilang chance para mas lumalim pa yung purpose mo. Titingnan natin, ano ba talaga yung ibig sabihin ng mamuno na may tapan, may paninindigan, lalo na kapag, grabe, parang ang hirap ng sitwasyon. Oo nga. At isang mahalagang anggulo na titignan natin ay yung bakit minsan yung pag-iwas natin sa hirap, yun pala yung mas delikado. Mas delikado pa kaysa harapin mo ng, alam mo na, buhong tapang. Titingnan natin kung paano yung tunay na lakas ng leader, hindi lang basta lumalabas kapag okay ang lahat, pero nahuhubog talaga siya sa gitna mismo ng mga pagsubok. Sige, umpisahan natin sa isang tanong na medyo mapag-isip. Ano kaya yung pinakamalaking banta talaga sa kakayahan mong mamuno? Yung may impact ba? Kasi kadalasan, ang una nating naiisip, yung mga kumukontra, di ba? Yung opposition. Pero may idea dito na nagsasabi, teka, baka hindi sila. Baka ang mas malaking kalaban mo ay yung sarili mong kagustuhan na mapadali ng lahat. Yung comfort, yung kaginhawaan. Oo. Kasi sinasabi, yung tunay na epekto at saka yung laging madaling daan, bihira daw magtagpo yan ng matagalan. Interesting. Nabubuo daw ito sa mga moment na pakiramdam mo ang mahal ng bayad para manindigan. At parang mag-isa ka lang sa laban mo. Ganun. Interesting yung angle na yan, no? At may connect yan dun sa tinatawag na tahimik na epidemya. Pero hindi siya epidemya ng, alam mo na, walang kakayahan. Hindi, epidemya daw ng pag-alinlangan. Grabe, ang daming mahusay na tao, mga leader na may potential, pero napipigilan. Hindi dahil kulang sa galing, kundi dahil takot. Takot sa sasabihin ng iba, takot makriticize. Yun pala yun. Oo. Tapos may malinaw na vision pero natitigilan kasi hindi sigurado sa kalalabasan. O kaya mga leader na may matibay na pananampalataya pero nanginginig kasi ang bigat ng pressure ng kultura na makiayon ka na lang. Oo nga, malakas yun. Yun yung punto. Hindi talent yung kulang. Ang problema, yung pakihamdam na ang pagiging matapang ngayon parang masyadong delikado. Parang risky. At dito nagiging critical yung usapan, lalo na sa bilis ng pagbabago ngayon. Grabe yung pressure na sumabay ka na lang, makiuso. Tapos yung tukso na manahimik ka na lang, huwag kang kumibo, be neutral. Madalas, nagpapanggap pa yung karunungan, di ba? Pagiging practical daw. Pero may warning dito. Pag ang leader, mas pinili niya yung safety kaysa sa tapang at paninindigan sa tama, hindi lang impluensya ang nawawala sa kanya. Mas malala pa. Unti-unti niyang nawawala yung sarili niya. Yung tunay niyang pagkatao. At dito na pumapasok yung tanong na para sa akin na talagang game changer eh. Paano kung yung oposisyon na nararanasan mo, yung mga hadlang, hindi pala sign na mali ka ng daan? Paano kung yun pala yung confirmation na nasa tama kang landas? Isang landas na mahalaga, karapat-dapat mong ipaglaban. Ibang klase kung ganyan titingnan, no? Oo nga, grabe, ibang-iba yung dating nun. At dito, parang mas lumalalim yung pag-unawa natin sa leadership mismo. Kasi lumalabas, yung kakayahan mong mamuno, hindi lang basta tinetest ng oposisyon. Dito mismo siya nahuhubog, dito lumalago. May binanggit na example dito, si Joshua, sa Bible. Hindi niya nakuha yung lupang pangako ng basta-basta, madalian lang. Hindi. Kinailangan niyang harapin yung mga higante, literal at metaphorical. Tama. Ang naging susi, yung matibay niyang pagsunod sa utos at yung matapang na step of faith, pagpasok sa isang lugar na hindi pamilyar, puno ng panganib at parang imposible.
At yan mismo yung transformation na sinasabi dito, yung pag-shift mula sa pamumunong pinipigilan ng takot, papunta sa isang impluensyang galing sa mas malalim na pinanghahawakan, tulad ng faith. At nililinaw din yung tapang, hindi ibig sabihin wala ka ng takot. Hindi ganon. Ah, okay. Importante yan. Oo, ang tapang daw ay yung kumikilos ka kahit may takot. Kasi mas matimbang yung higher calling mo, yung purpose. Yung pananampalataya naman, hindi niya inaalis yung takot. Pero parang ni-redirect niya yung energy ng takot. Imbes na maparalisa ka, nagiging fuel pa siya para mas lumalim yung hope mo, yung trust mo sa Diyos. Wow! Fuel from fear. Oo. Tapos yung opposition, yun pala yung training ground mo. Dito nahahasa yung spiritual muscles mo, yung katatagan. Okay. May binabanggit din ditong 3 pundasyon. Parang mga haligi para sa ganitong fearless leadership. 3 sandigan daw. Ano kaya yung mga yun? Yung una raw ay yung pagpapahalaga sa layunin, higit sa tagumpay o posisyon, bale purpose over power. Ang ibig sabihin nito yung tunay mong scorecard, hindi yung dami ng followers mo, o laki ng org mo, o taas ng title mo. Hindi yun ang basehan. Hindi. Ang mas importante daw ay gaano ka ka-faithful doon sa purpose na binigay sa'yo. At kapag ito yung focus mo, parang napapalaya ka mula sa pagkaalipin sa papuri ng iba. Sa validation? Oo nga no, malaking bagay yun. Malaki. Kasi ang nagiging mahalaga na lang sa'yo, yung approval na galing sa itaas. Yung ultimong goal mo, hindi yung palakpak ng tao, kundi yung kanyang well done. Powerful yan. Grabe. Okay, so una, purpose over power. Ano yung pangalawa? Pangalawa, epekto na nakasentro sa tao, human-centered impact. Ah, okay. People-focused. Oo. Simple yang naman yung point dito. Leadership is about people. Relasyon talaga ang core niyan. Kaya importante na i-cultivate mo yung empathy. Yung kakayahang umunawa talaga sa nararamdaman ng iba. Tapos, itaguyod ang integridad sa lahat ng oras kasi trust ang pundasyon ng influence eh. Tama. Walang trust, walang susunod. Exactly. At kailangan mong lumikha ng tunay na connection. Hindi dapat ituring yung mga tao na parang numbers lang o resources na gagamitin or tools para maabot yung targets mo. Hindi. Yung pag-invest sa growth nila, sa well-being nila, yun ang nagbubunga ng loyaltad at naglalabas ng best nila. So, pangalawa, human-centered impact. Yung pangatlo, Pangatlo, inobasyon na may layunin, innovation with purpose. Kasi sa mundong pabago-bago, ang dali ng tukso na baguhin mo na rin yung core beliefs mo para lang maka-fit in, para umayon sa uso. oo, yung pressure to conform. Yun nga, pero ang fearless leadership daw, hindi ganon. Ito yung creative ka sa paghahanap ng paraan para i-apply yung timeless truths and principles sa loob ng current culture. Hindi mo binabago yung message, pero nag-innovate ka sa method. Gumagamit ka ng bagong tech, bagong strategies, hindi para i-dilute yung truth, kundi para ipakita yung relevance at power niya sa mga paraang maiintindihan ngayon. Ah, parang translation. Hindi compromise. Tama, magandang term yon. Translation, not compromise. Engaging the culture while staying anchored sa foundations mo. Yan yung challenge. Okay, tingnan natin saglit yung contrast nito sa nakagawian. Kasi nung dati, lalo na nung industrial age, leadership usually equals control, di ba? Mahigpit na proseso, hierarchy, command and control. Tapos ang focus, kita, bottom line. Oo, very mechanistic. O minsan kahit masacrifice yung well-being ng tao o yung ethics basta maabot yung numero. Parang makina lang yung org, tapos pyesa yung tao. Pero grabe, ibang-iba na ngayon, no? Digital age, connected tayo online pero ang daming disconnected sa totoong buhay. Totoo, mas lonely pa nga raw. Oo, tapos yung usapin ng tama at mali, ang gulo na, ang daming nalilito, yung post-truth era daw. Kaya yung mga dating modelo ng leadership, kulang na, sobrang kulang. Ang mga tao ngayon, uhaw na uhaw daw sa meaning, sa purpose, sa tunay na connection. Mga bagay na hindi maibibigay nung lumang modelo na puro kita lang. Kaya naman,
Yung mga leader na magkakaroon ng tunay na impact moving forward, sila yung hindi takot ibalik yung puso sa pamumuno. Ito yung mga leader na hindi lang namumuno para sa Diyos na parang ako ang bida dito, ako ang gagawa, kundi namumuno kasama siya. Ay dahil ang mundo raw ngayon, desperadong naghahanap ng mga leader na may matibay na inner compass. Yung hindi basta-basta natitinag ng takot, ng politika, ng popularidad. Mga leader na mas pinipili yung integrity over image, yung character over charisma, at yung timeless truth over temporary trends. Ito raw yung leadership revolution na kailangan natin, yung pinagsasama ang faith, empathy, conviction at strategy. Pero kailangan nating maging honest din gaya ng paalala dito. Yung pagpili sa landas na to, itong fearless leadership, hindi to magic na gagawing mas madali ang buhay mo. Nako, baka nga mas humirap pa sa umpisa. Yun nga eh. Pero ang promise nito, hindi comfort, kundi clarity, kalinawan. Patatalasin daw nito yung focus mo, lilinawin yung mission mo, palalakasin yung bakit mo. At importante ring tandaan na yung resistance, yung pagtutul, hindi yan isang kalaban na tatalunin mo once tapos na. Hindi. Hindi one-time event? Hindi. Ito'y isang force na laging nag-iiba ng anyo, nag-a-adapt. Kahit pinili mo na yung path of courage, expect mo pa rin haharapin mo to. Mga sandali ng matinding pagdududa, yung dating malinaw biglang ang labo, mga panahon ng kritisismo, yung ginagawa mong tama sa salubungin pa ng atake, at syempre, yung tukso ng compromise. Yung mga sitwasyon na parang mas madali, mas attractive yung shortcut, yung pag-bend ng konti sa prinsipyo. Ang hirap nun. Pero heto yung mahalagang paalala. Ang tapang hindi nabubuo kapag komportable ka. Hindi ito namimigay sa mga umiiwas sa hirap. Ang tapang nahuhubog sa pagiging konsistente mo, sa araw-araw na commitment mo sa tawag mo, kahit mahirap, lalo na kapag mahirap. Yun yung maliliit na desisyon everyday na manatiling tapat, sumunod, magpatuloy, kahit parang wala nang nakakakita o pumapalakpak. At para matulungan kang manatili sa kurso, para makayanan mo tong mahirap pero makabuluhang landas, may 3 disiplina daw na kailangan mong panghawakan. Essentials to, hindi optional. Okay, ano yung mga yun? Una, pagiging consistent. Consistency. Consistency. Ito yung disiplina ng tuloy-tuloy na pag-show up. Yung paggawa ng kailangang gawin kahit hindi mo feel, kahit wala ng hype. Oo, yan mismo. Sabi nga, persistence is faith in action. Ito yung mga maliliit pero walang tigil na hakbang na kapag pinagsama-sama, bumubuo ng malalaking resulta. Parang yung patak ng tubig sa bato, di ba? Sa katagalan, nabubutas niya. Tama. Okay. Consistency. Pangalawa? Pangalawa, napaka-importante, community. Kasi madalas, yung leadership, lalo na yung matapang, ang lonely niyan kung mag-isa ka. Oo nga. Isolation is dangerous. Sobra. Kaya kailangan mong sadyaan na paligiran mo yung sarili mo ng tamang tao. Mga mapagkakatiwalaan mo. Yung mga truth tellers. Yung hindi takot sabihin sa'yo yung totoo kahit masakit. At yung mga faith builders. Yung magpapatibay ng loob mo, magpapaalala sa'yo ng pinanghahawakan mo kapag nagdududa ka. Kailangan mo ng ganitong support system. Para sa suporta, sa accountability, sa pagpapatalas ng conviction mo. Hindi ito yes men ha, mga tunay na kakampi sa misyon. Okay, vital yan. Community. At yung pangatlo? Pangatlo, paninindigan, conviction. Ito yung disiplina ng regular na pagbabalik tanaw, pagre-refresh ng yung bakit. Bakit mo nga ba ito ginagawa in the first place? Ano ba talaga yung non-negotiables mo? Yung core principles? Parang re-anchoring. Oo, parang ganun. Yung purpose daw kasi, parang apoy yan eh. Kailangan laging gatungan para manatiling maliwanag. Kasi sa gitna ng everyday grind, ng pressures, ng distractions, ang daling mawala sa focus. Yung regular na pagbalik sa core convictions mo, yun ang magbibigay ng bagong lakas. At magtutuwid ulit ng direksyon mo kapag medyo lumilihis ka na. Consistency, community, conviction.
Got it. Kaya ang pinakamensahe talaga, hindi mo malalampasan yung resistance by running away from it. Malalampasan mo to by walking straight into it ng may tapang. Na mga mata mo, nakafocus sa higher purpose o sa may kapal. At ang puso mo, matatag sa pinangahawakan mo. Yan ang fearless leadership. So, pagkatapos ng lahat ng pinag-usapan natin, anong ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig ngayon? Kung ibuod natin, ang leadership sa perspektiba na to, hindi lang trabaho, hindi lang posisyon, isa siyang tawag, isang calling, na humihingi ng tapang mo. At ang sukatan ng success dito, hindi yung dami ng followers mo, kundi gaano ka ka-faithful sa pagsunod mo sa tawag na yan, sa Diyos. At para hindi lang to concept, may mga practical steps na sinusuggest. Halimbawa, gawing mong habit na balikan mo yung vision mo weekly. Tanungin mo sarili mo, align pa ba yung mga ginagawa ko dito? Patatagin mo yung spiritual resilience mo araw-araw. Prayer, reflection, maybe a mentor o accountability partner. Daily disciplines. Oo. Tapos, sikapin mong mamuno ng may integridad sa bawat desisyon, malaki o maliit. Pwede ka pa ngang gumawa ng integrity checklist mo. I-celebrate mo rin daw yung mga panalo, gaano man kaliit, para may panggagalingan ka ng lakas. At simulan mo nang isipin yung legacy mo. Mag-mentor ka ng iba, i-share mo yung natutunan mo. Praktikal nga. At may inaalok din ditong parang isang deklarasyon. Pwede mong sabihin sa sarili mo araw-araw, hindi ako mamumuno dahil sa takot. Mamumuno ako dahil sa pananampalataya. Hindi ako maghahanap ng kaginhawaan, hahanapin ko ang tapang. Lalampasan ko ang mga pagsubok, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa kanyang lakas na gumagawa sa akin. Kasi ang pamumuno mo, higit pa sa career, misyon yan eh. At yung misyon na yan, karapat-dapat sa buong tapang mo. At bilang panghuling iiwan namin sa'yo para pag-isipan, yung mga resistance, yung mga hirap, yung oposisyon na hinaharap mo ngayon, hindi raw yan ang katapusan ng kwento mo. Actually, baka yan pa nga ang simula ng legasya mo. Ang tanong na lang, paano huhubugin ng tapang na ipapakita mo ngayon ang kwento ng bukas? Kaya sige lang, humayo ka, mamuno ka ng buong tapang.